Alright. Ayan o, bagong gupit. Bagong tasa. Hi guys. Hello. Today we're going to McDonald's. May Sephora sa Regent. Oh, Punta tayo kasi wala ka ng moisturizer. bakit ako? I had to wake up so early. I was supposed to wake up at like 8 o'clock. But I woke up at like 8:36. And then I was such in a bad mood. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Norwich Mountain. Pinalik ng part. Turning over. So it's our 11th year dito sa Canada. Yan, 11 years na kami rito, no? Tagal na. When we are trying to process our papers from before, that was way back in 2009. May mga nakasabay kami na parehas na nagpa-process ng papers, parehas single, nag-uumpisang mag-decide ng buhay, kung saan pupunta. Siyempre, ilang taon ba yun? Mga around, nasa range ka ng 20, pagdating mo ng 25 years old, siyempre, kailangan, nag-iisip-isip ka na in your future kung ano yung gusto mong gawin eh. And then, kanya-kanya rin pathway. Minsan, meron yung mag-i-student, may family sponsorship. Fast forward, kami dumating ng 2013, sila naiwan sa Pilipinas kasi may iba't ibang priority rin. Kasi by that time din na nagde-decide ka kung pupunta ka ng Canada or hindi, ipupush through mo ba yung process mo or hindi, may mga priority. Yung isang kaibigan ko na nag-decide, they prioritize na mag-stay sa Pilipinas kasi yung peak ng career nila sa Pilipinas, yun yung peak ng career nila sa Pilipinas is nag-uumpisa. Ang pinili nila is career over abroad. Kasi syempre, bata ka, yung hype mo sa career mo is nandiyan, magiging manager ka, magiging supervisor ka. Alam mo yun, andun na eh. Kumbaga, yung normal na average na trabaho, na nasahod ng isang empleyado sa Pilipinas, sa kanila medyo mataas. Diba? Above average. Dumating na yung point na naging masaya sila sa Pilipinas, which is kami naman nag-move forward kami para pumunta rito sa Canada. So two separate path. Ayan na, dumating after 10 years, nag-cross ulit yung landas or nagka-message sa FB. So there's two decision that has made, isang nagstay sa Pilipinas at isa na nagpunta dito sa Canada. So nag-message kami at that time, nagkausap ulit. Parehas na nagkaroon ng pamilya, parehas na nagkaroon ng ng sariling kanya-kanyang buhay, di ba? End of the story, yung nasa Pilipinas, after those career na nakuha niya sa Pilipinas, after niyang makuha yung peak ng highest career niya sa Pilipinas, after 10 years, they still want to go to Canada. Usap pa rin, syempre, pinakita namin yung options, bakit nandito pa rin kami sa Canada. At that time na nagkausap kami, we haven't reached our career. Hindi pa nurse si Aisha that time. Pero we haven't reached our maximum sa career. So hindi pa kami ganun kaganda yung status sa career wise. Hindi pa nurse si Aisha that time. Yun nga, moving forward. So nag-compare kami ng buhay-buhay. And yun, tinanong niya ulit is that paano ba pumunta sa Canada sa panahon ngayon? Which is yung panahon ngayon, kung pupunta ka dito is napakahirap na rin. Hindi siya ganun kadali kumpara doon 10 years ago na mas marami kang option. Regardless, makuha mo yung career mo sa Pilipinas, regardless na gumanda yung buhay mo. Tandaan mo, pag nangarap ka mag-abroad, nangarap kang magkaroon ng magandang buhay din, or maranasan mo yung okay na buhay sa ibang bansa, mas pipiliin mo pa rin talaga yung ibang bansa over sa pag-stay sa Pilipinas, especially if you want to grow your family. Siyempre, todo grind sila. Yung gastos mo sa Pilipinas din kasi, habang tumatagal ka, mas nagiging doble or triple. Kasi papaaral ka ng bata, papaaral ka ng college, kagrind ka para sa mga gusto mo rin puntahan, sa mga pagkain na gusto mong bilhin. So parehas na parehas din yung pag-grind natin dito. But the thing is, nasa ibang lugar, 'di ba? Actually, mas masipag nga siya na magtrabaho ng husto. Mas masipag silang mag-grind ng mag-asawa. Pero again, nasa ibang
ano ba yun, nasa ibang opportunity nga lang kami ngayong, yun nga lang, nasa ibang lugar, nasa ibang pagkakataon at ibang option ang pwede mong mangyari. Ngayon nandito kami ngayon sa Canada, ngayon pa lang kami nag-uumpisa to work on our career. But we have built the one that we have right now. Nakapag-build na kami ng family, 3 kids, hindi na masama, sobrang busy, sobrang saya rin. Kasi right now si Cassie 9 years old, si Rizzy 7, si Arya 4. So I got 3 kids. So in 5 years time magkakaroon na kami ng teenager. But again, I'm very thankful kasi dito namin inumpisahan yung family namin and I don't regret it. Alam mo yun, mas marami kang option ngayon dito kumpara sa option na meron ka sa Pilipinas. Don't get me wrong, hindi ko binababa yung level or it's not an intention to compare yung buhay sa Pilipinas sa buhay sa Canada, but we do have an option. Try to think of it. Kami, ito pinapakita namin sa inyo kung ano yung buhay na meron kami ngayon. And right now, kung gusto mo ng ganito, you have to just check it out. Ito lang, subukan mo lang naman. And again, sabi ko nga, maraming pwedeng magbigay na sa inyo ng advice. Maraming pwedeng magbigay sa inyo ng mga experiences nila. Pero the choice is yours. It's really up to you kung ano yung gagawin mo. If you will take it or just leave it. At the end of the day, it's your life. It's your journey. It's your notebook to write on para kung ano yung gusto mong ma-achieve. So far, kung ano yung meron kami, pinapakita lang namin sa inyo at hopefully, magkaroon kayo ng inspirasyon, magkaroon kayo ng idea kung paano yung gusto nyong galawan in the next 10 to 15 years. Okay, so today in this video, pumunta kami sa McDonald's para mag-breakfast ng mga bata at makapaglaro. Siyempre, si Aisha, galing sa night. No, I don't know. Siya ay magpapa. Manicure ba? Pedicure? O manicure and pedicure. So, start na ako mag-order dito. So, bali Happy Meal yung aking orderin. So, usually ang inaano lang Happy Meal is yung pancake. Do some chocolate milk. And then another hash brown. Good job, ate. Wow! So, we have our Happy Meal breakfast. Ito na yun. So, pancake lang sila. Then si Arya. Pancake at saka itong hash brown. Can I put the hash brown here? Yan. And then yan. So, go eat. Ito na yung breakfast namin for today. This is my That's your breakfast. I Wow. see it. What's the toy? Minion! Whoa! Do you want to watch Minion mamaya? Yes! Okay, let's go watch Despicable later, okay? Wow. Wow. She's scared. She's scared. Oh no. So yan, dito lang muna kami ngayon. Yeah. So dito muna kami ngayon. Habang inaantay namin yung mga may appointment, si Mama sa dentist, tapos si Aisha naman sa kanyang manicure at pedicure. Daddy's day. It's Daddy's day out of. So, kain muna kami and then we'll pick up the 2 ladies mamaya. Ayan, pumipiyok-piyok pa. To be only one boy in the house, but there's a ton of girls. You should always say girls or ladies if you're going to pick up your kids or your wife or your mother-in-law. Daddy, I want a drink. Wanna drink? Chocolate milk. Ate will help you. Look. I'm strong. You're strong. You know. Dito kami sa may Cineplex sa may junction. Located ito sa may Regent Avenue. So binaba ko na yung mga bata. Nandun na sila sa loob. We're going here. Panood kami ng Despicable Me. What happened? May try ako doon. Ayaw. Eh, nakita ko siya. May hawak siyang ganyan. Oh. Dito daw yun. I can today we're gonna watch Minion 4 and I'm so excited. Are we going to watch it Inside and Out? No, Why? because we already watched that. Guys, my daddy might vlog. My daddy might vlog the inside too. If you see it, please watch. Ah. Hi. So I think Mommy's getting the food na rin. Oh my god. Can you go I think to the Mommy's middle? getting food.
Yeah. Then it's around 4 o'clock. So doon na kami pupunta sa cinema. So kino-collect lang namin yung ticket namin and yung mga pinurchase, yung mga free drinks and free popcorn. Yan, together with the kids. Hi. So today I tried dressing up like a minion. I don't know where my jumper was, so I wore jeans and a yellow shirt. I was trying to find my jumper. I don't know where it was. Yeah. So I'm wearing outfit check. Outfit check. I'm wearing socks, purple socks. I'm showing to you. Yeah. Hiya. And I'm wearing this, my underwear, and I'm wearing my shirt and my bracelet. Okay. And my earrings. Okay. So I got my face here and my hair, and I got my clothes, and I got my backpack, and I got my pants. Okay. And I got Okay. my socks, and I got my socks. Okay, how about you? This is from Tommy. This is from, I have no idea. This is from, Ano? Ha? Tipid. Lahat na, tipid mode na yung ginawa natin, ano? Mas makakatipid ka pa ganyan. Anong drinks mo? Coke. Okay na rin, di ba? Kasi yung drinks is like, it costs you, ano na eh. Additional, Ano na, parang sa bata, parang 10,000. yeah. So okay na yung ganyan, yung diskarte namin ngayon, moving forward. Mas mas tipid. Ayan o. Malapit sa washroom. Okay, the end. Oh, look at our seat. Madilim pala. Naka-reclining yung aming upuan. Ayan. And we're going home. Kami dito sa junction. Kami ay uuwi na. Pero tingnan mo yung pormahan ng mga bagets namin. Oh. Can see oh. Oh, tingnan mo. But did you enjoy? Naka-jeans na kayo ah. Dati naka-shorts lang kayo. Ngayon naka-jeans na. Ngayon lahat sila naka-pants na. Naka-jeans na sila oh. Ganyan na ba pormahan ngayon ng mga bagets? Oh, you move. Bye. Move. Move. Buti malapit yung Sephora dito. Yeah. Some moisturizer. Mo. Walang skincare reveal. Yeah. Marami pa to. Meron pa ko iba eh. Oh no, so this is the idea of Cassie for today. So sabi niya mag-breakfast daw kami dito sa park. Tapos maglatag nagbalik. Mag-breakfast sila ng pancake nila. Ako uupo dito. Tapos habang sila nandiyan sa playground. Ayan. So yan, malapit lang naman to sa amin. Kaya dito na lang kami pumunta para hindi masyadong malayo. Ate, akin na yung yung garbage. Okay, yan. Kaya Ate Rizzy. So, bakasyon na ng mga bata kaya kami nagre-relax lang and spend time with the kids habang maganda yung araw. Ayan. So ano dun si Cassie saka si Arya, nagsuswing sila ron. And yan, dito lang kami oh. Na-enjoy lang namin kung ano yung panahon today kasi baka umulan na naman. What are you doing, Rizzy? Putting your sunscreen? Yan, chill mode lang, chill lang. Ganito lang. Dapat, pag walang pasok, spend time with the kids. Tapos, dapat walang cellphone na hawak si Rizzy, tsaka si Cassie. No, you're not grounded. So yeah, wala silang cellphone for the past 2 days. Sabi ko sa kanila, maglaro lang sila na maglaro. Spend more time with the sisters. Yan. Uy, ang dami niyan! Oh no, you got lots.